Welcome back sa ano ba 'to? Kakanood ko ng Break It Down. Masasabi ko. Then sa Topic Squad, salamat sa mga paghihintay. Yan, nakapag-record na tayo ulit ng apat at ang daming nangyari. Ngayon lang natin nakasama si Josu. Dahil bago katauhan na to kung napapansin nyo. 1 month Saan na nagpagupit yung- yan. Josu Garcia. Ano na to? Josu Garcia. From Jose Garcia. Alam ko, from Jose to Jinwoo eh. Okay. Jose Garcia na yung kasama natin. May nag-comment pa naman ng nakakatawa kasi may mga nagko-comment na sa page ng mga pag may nakikita sila sa labas. Tapos, kamukha mo ba to, sir? Ganyan. Sa escalator. Pero Kupal yung nag-send ng D-List daw tsaka Poison 13. May message pa no? PDM pa. PDM pa. Buti nga piniem, buti PM. buti piniem, buti hindi kinoment. Huwag mo na yung ka-comment. Tabi mo na lang. Yeah, matagal-tagal tayo di nakapag-record. Tama, record pati upload. Pero nakasubaybay pa rin dahil magkakasama tayo last second site, which is yun na yung mga ina-upload ngayon. Alam kong parang same lang din nung nanood tayo, parang hati ulit yung opinion ng mga tao, no? Daming Sobrang ganda kasi ng event na yun. Parang lahat ng laban, halos lahat ng laban, parang either way talaga. Hindi mo sure kung sino yung mananalo. parang yun na ba yung yun na yung pinakamaraming 3-2 sa isang event, eh. Parang kung 8 yung laban, 5 yung 3-2. Kasi yung kay Zenlock Zaki 4-1 na announce pero 3-2 sa judge eh. So kinorek din ni Enigma yun sa dulo. So parang alam ko 5 3-2, may isang 4-1, may 5-0, pero ayan, paparating pa. And yun na rin yung natin, yun na rin yung pag-uusapan natin sa episode na to. Bago pala yun, may nagpapa-shoutout sa atin, men. Isa mga matagal lang sumusuporta. Sabi ko, sige, sinabi ko yung sige 2 months ago. Since ngayon lang tayo nag-record, ngayon ko lang siya magagawa. So, shoutout kay Odang. Yes. Odang. Nagulat ako doon. Kasi after niya mag-message, parang naghahanap siya ng upload eh. Sabi niya pa shoutout na rin ganyan. Tapos biglang PM niya ako one time, parang ini-invite niya tayo sa gallery art exhibition niya. Solid. Ano pala siya, men? Parang kasama siya sa mga recognized ng bansa na artist na so solid. Kita kayo art niya. Sobrang Oo. solid. Baka kami yung kailangan magpa-shoutout sa iyo, boy. Kaya, Yung art appreciation namin dito talaga eh. Pero nung nakita din namin talaga yung mga pieces mo, sobrang wow. grabe. Ibang level. Na-appreciate namin yan. Pwede niyong tignan yung Instagram niya at Odang Archives. Yan. Makikita niyo yung... Magulat nga ako eh. Meron tayong mga close friend doon na art enthusiasts. Yan, sila NFG. Naka-follow sila doon kay Odang. Yo, solid. So, shoutout sa'yo at sa lahat pa ng mga nanonood dyan. Mga nagko-comment mula sa iba't ibang part ng mundo. Nakakatuwa eh. Minsan may mga parang mga naka-mix in sa comments. Iba't ibang lugar. May Mindanao, may Visayas. Parang shoutout mula dito sa, hindi ko na malala iba, may Iligan, may Tagum, ganyan. So, salamat sa inyong lahat. At ito naman, pag-uusapan natin ay yung parating na round 2, tama ba? O round 2 ng Isa Buhay. So, semis ng bawat bracket. From 16, meron lang tayong 8. Nakailan tama kayo sa prediction nyo? Para si Joso yung big winner dito eh. Ako di ko maalala yung akin pero konti. Ako yung pinaka-mounty ako kasi most of na bunoto ko doon underdogs. Oo nga pala. Diba? Ako yung na mag-asa. lahat. Ako yung na mag-asa. Pero again, ang ganda pa rin nung laban nung pinakita. Lalo na yung sa akin yung kina-article clipted din. Sobrang
Teka lang, dahil hindi mo tinuloy yung video essay mo, ano masasabi mo bilang first time watcher? Hindi, upload natin yun sa December sa Ahon. Hindi. Hindi namin ginawa eh. Pero hindi nga, sobrang swerte kasi yung first time live view ko. Tapos ganun pa yung, pucheck ganun pala ka-intense din. Parang yun nga, puro 3-2. Parang grabing binyag sa akin yun. Tapos, ang popogi pa nung kasama ko manood. Parang ang sarap nung aura ko. Hindi, pero ang saya na akala ko mangangalay ako. Hindi, nangalay din naman. Pero, alam mo yun, parang convenient lang doon, Indian seat, parang ganun. Convenient Tapos, mangalay. Tapos, sarap yung beer. Tapos yung sobrang ganda ng music. Lang talaga, parang walang pause talaga. Kailangan ko pakinggan. Kailangan kong humikab ng magyon na parang may pumutok sa tenga ko para lang mas marinig. May ganun ba kayo? May pag nasa biyahe, di ba? Parang hihikab tayo para para lang mas marinig yung ganun ako ng ganun kasi kailangan ko marinig yung tapos ayun lang, sobrang saya lang. Tapos shoutout din sa mga nabigyan ko ng mga stickers, yung mga lumapit sa atin. Shoutout sa inyo. Pasenda lang sa GCash, tig 5 piso kasi yun. Para meron ulit. Oo. Pinalipas ko lang, pero syempre, ngayon ko kayo sisingilin. Hindi, joke lang. Pero solid. Salamat. Niwan mo ka lahat ng sticker eh. Ano? Naiwan mo ka lahat ng sticker. Shoutout kay Boss Ian. Nagmadali ako. But pero it means na babalik ata kami. Hindi, ata. Yeah. Pag nandiyan na si Josie. Ito pa nga sinelas mo. Sir, amin na yan. Naano na namin yan. Diyan kami na markahan. Hindi ka pinag-iwan ng toothbrush para towel, no? Nandiyan para din. itutuloy. Gulat ka na lang. Diferensya yung na mo sa live tapos nung dati YouTube lang? Sa akin, kapansin-pansin. Yung reaction talaga. Yung sa reaction ng kasi pag yung sa earphone mo, syempre, kunyari nakikinig lang ako sa YouTube. Parang siya eh, iba yung parang mapapareact ka na lang din kapag yun yung narinig mo. Pero kapag do sa live, as in may dagdag vibration, parang parang alam mong paparating pa lang yung punchline or yung build up para sa ganung reaction, ramdam mo. Kaya sabi ko, shit, iba talaga nga pag live, pag pinapanood. So kudos din sa ang ganda rin setup. Feeling ko ang naman siya, talagang napakinggan ko lahat ng ayos kahit na may mga wala namang maingay, may something lang. Yan. sa live parang sa video, parang minsan marinig mo yung parang Pero pag sa live, yun eh, parang napapaligiran kayo, parang yung dumadagon. Malakas yan, may sound frequency na hindi na pick up ng equipment, ng mic. Talaga, kaya mapapansin yung iba, yung mga hindi pa nakakapag-live sa video, may mga mapapansin kayong moments na parang nagre-react yung MC to something. Parang may multong tumapik sa kanya na hindi mo makikita sa sa video. Pero sa live kasi, madami talagang sounds na hindi pumapasok, na even yun nga yung sinabi ni Low Eclipse, yung anticipation ng mabigat na linya. Kaya yung ibang MC minsan nadadapa na hindi pa nasasabi yung punchline kasi wala yung anticipation, parang nagda-doubt siguro sila, wait, tama ba to? Di sila nagre-react sa setup ko. Tapos sa live kasi mararamdaman mo yun talaga yung part na yun kasi syempre kapag punchline, hiyawan, rinig yan sa mic. Pero yung reaction sa setup, medyo hit or miss yan. So maraming ito na ganun. Brado mo talaga, para yun nga, may vibration talaga na sa crowd. Kaya nabanggit ko din talaga dun sa post ko na bilang live audience, mas ramdam mo yung participation mo kasi ramdam mo talaga yung may hinahanap sa'yo yung MC. Kahit yung mga MC na na focus sa sarili nila. Kasi di ba may mga ganun yung walang pakialam sa crowd reaction. Pero masasabi ko, halos lahat yan meron. Kahit anong
kahit anong demeanor nila yung ipakita nila. Lahat yan meron. Lahat yan may na-expect sa audience. Sa sigaw sa audience. Mararamdaman mo din yung expectation sa'yo. Pero hindi yun masama. Hindi siya in a bad way na parang, dahil ganun, dapat mag-react na kami lagi. Hindi eh. Pero ikaw, may mafe-feel mo yung responsibility na mag-react accordingly nga. Siguro nakakadagdag yung rules ni Boss Arik sa umpisa. Ground Zero. Ground Zero. Tapos, may isa pa, ito pa pala, pinaka na-enjoy ko dyan. Walang spoiler kasi sabay-sabay nating malalaman kung sinong nanalo. So, ang ganda each battle, parang sino kaya sa tingin mo? Oo, sino kaya sa tingin mo? 3-2 siguro to pag ganito yung gano'n. So parang may mga ganito yung opinion, tapos sabay-sabay tayong magugulat. What? Gano'n. Ang sayang, maano din yung mga expectation on the spot sa ganung bagay. Walang spoiler sa comment section, mga gano'n. Sino nanalo. So, ayan. So, uwi ka na, Boss Jozu. May tanong ako. Anong ginagawa pagka nagja-judge na yung mga... Wala, hintay ka lang. Mabilis lang. Ngayon judging. Yung binabanggit nila yung reasons nila. Mabilis lang talaga siya. Parang mga wala pang 5 minutes yun. Tapos next laban na agad. Solid. Kung kumbaga may... Dire-diretso talaga. Every 3 battle, may 20 minutes na break. Yan. Sige, ito. Kung merong magiging flip-top event sa UK, ano sa tingin mo yung pangalan ng flip-top event? Kasi kung hindi ka mapapauwi dito, dadali na lang yung flip-top. May ticket na ako. Sa buhay. Ano na? May ticket na ako for December. Legit? Hindi na year. Oo nga. Pero in December 2026, 27. Yung Royal Rumble daw ng isa buhay. Wala nga, parang... Si Mark Gris nandiyan, di ba? Hindi ko alam, hindi ako nanonood ng international na battles eh. Alam ko galing si Mark Gris eh. Ang kalaban ni Looney. Ayun. Speaking of isa buhay, ito na rin. So, for sure, after ng event, actually, habang nangyayari, lumalabas na rin yung mga spoiler. So, most likely, alam nyo na rin yung mga magtatapat. Meron na lang 3 battle na hindi na ilalabas. Ban, MP3, Keiram Kenzer, at 3D Katana. Yan, yeah, Ban Manda. Pero, Ban Manda W. Ban Manda, sorry. Ban Manda. So, ito na yung magiging next bracket. 8. Meron tayong Carlito versus Katana, Zaki versus Saint Ice, Lipcram versus Keiram, and then Ban versus Cripply. Yan. So, di ko alam kung paano siya i-spread out. Pero ang sure natin, una, Ban versus Cripply. Dahil gubat na yan itong end of June. So, doon na tayo mag-start. Ban versus Cripply. Anong tingin yung pwede mangyari dito based sa... Sige, wala pa yung kay Ban eh. Pero pwede naman kami mag-provide ng konting spoiler-free na info na ano yung pwedeng abangan nila dito. Pwede namang may spoiler kasi baka pag nailabas natin to. Nailabas na niya. Di mo rin alam kailan upload eh, no? Sige, ako na umpisaan ko. Actually, nung nanood kami, Cripply, parang gusto na pumunta ng finals. Ganun yung demeanor niya, no? Parang malakas sulat ni MP3 eh. Pero parang napakonsid siya sa dulo. Kung napansin niyo yung video, na parang biglang sabi niya na lang, sige, ikaw na rin naman yung mag-a-advance. Alam mo yun, parang na-feel mo yun at the moment na, damn, ganito kalakas yung kalaban. Round 1 pa lang, tinitigan na siya ni Crippling. Ganun. Sabi ko, shit. So, grabe. Parang hinarapan siya, di ba? Habang nag-i-spit si MP3, nakaganon lang siya. So, grabe yung... Pero ang reaction ko dun sa round 3, parang... Sa kasi sa mga review, parang nagtataka kasi pati nag-react yung mga tao masyado kay MP3 lakas ng sulat. Sa part ko, na-appreciate ko na ng dulo.
Tapos nandun sa round 3 niya, parang nung nag-ano siya, sabi ko talaga kay Alamat, sabi ko, ba't niya binigay? Ang Oo lakas ng nga. round 3 niya, meron pa yun parang pwede pa siya lumaban dun ba't niya binigay? Parang ganun parang concede. Kasi natutunan ko yan sa Game of the Generals, parang never surrender Kaya manalo ng plug, ba't no? binigay? Malay mo naman, di ba? Sayang. May comeback. Ikaw, Jozu, nung napanood mo na, Cripple MP3? Hindi ko pa napanood pero narinig ko na napasadahan ko na. Yung audio only. Audio Okay. Anong mo dyan? Anong naging reaction mo? So maganda yun kasi perspective lang, di mo pa nakikita yung body language nila yun din. Parang, yun pa naman yung panahon na madalas na sinasabi ni Looney yung tungkol sa body language, tungkol, 'di ba, tungkol sa demeanor. Tapos ganun mismo na may admission of defeat sa round 3, no? Kaya kung tutuusin, si Cripply naman talaga yung yung wishlist ko na manalo dito sa isang buhay. Pero yun nga, ang naramdaman siguro niya doon, parang sobrang handa nung Cripply na nakatapat niya. parang wala siyang, siguro yung mismong laban, parang wala siyang naramdaman na haymaker niya na talagang kaya magpatumba kay Cripply. Pero dapat pa rin talaga hindi niya laban hanggang dulo Tapos may angle kasi si Cripply na sino ba yun? Sino ba ang tinatapat ni MP3 kay si Mr. Left yata. Hindi. Yung parang enigma ka na niyan, ba't ka sarili mong match up? Tapos ginawa na naman niya, minatch up niya si Van tsaka si Cripply na parang hina-hype niya yung laban. Parang para sa, hindi naman ito yung punto ng video natin na to. Pero para sa akin lang, parang mahirap bigyan mo ng sarili mo na ganong image dyan sa eksena na tiga-deliver ka lang ng mga ibang maglalaban. Paano yung paano mga laban mo? Dapat ikaw yung ikaw yung malakas Tsaka malakas kasi talaga si MP3. Parang, para saan, sobrang unnecessary ng mag-match up ka ng iba dyan. Parang focus ka lang sa sarili mo kasi sobrang lakas mo Pero sa tingin ko ngayon, naging favorite na siya ni Batas. Hopefully matanggal sa niya. Mabuboost yung niya. Baka may ganun baka meron siyang may laban uli siya pagpag yun. Baka pwedeng siguro, anong tawag doon? Yung parang yung parang na-validate. Yung sa sarili, yung parang feeling mo kulang ka pa sa expertise. Parang imposter syndrome. Baka nagaganon siya pag may katapat siya na parang malakas. Pwede. Or isa din parang parang yung local pride na ito, may malakas kami dito, may malakas. Parang naalala ko. Pumbato ka, Yung 2x2 ng LASS, yung si Shay kay yung Smaglas, nanggaling pa sa Tondo, tapos sasabihin ni Smaglas na hindi niyo ko kalibel na tatlo. Parang, dude, Shay, parang ang naman nun na mo yung sarili mo para sa pero okay lang kasi 2x2, pero kung 1-on-1 tapos iba yung iaangat mo, just fight. Pero may chance siyang bawiin kasi gubat malakas kalaban niya rin si Marshall. Pero alam ko, ewan ko, parang nasabi ni Batas magpapag-usapan natin pare sila ni MP3. So, solid. Pero naalala ko yung sinabi ni Batas kay idol si Marshall Bonifacio talaga. Pero sabi ni Batas, Marshall, ayusin mo, huwag ka na mag-chok-chok. Grabe yung mga oras namin, parang Pero malupit kasi yung parang nung nakita niya sa MP3, di ba iniisipan niya, sino kaya magandang kalaban nito? Tingin ko si Marshall. Tapos yun yung lumabas sa gubat. May nag-comment nga, parang narinig nga daw ni Enigma yung Tsaka props kay MP3, Marshall Bonifacio agad. Sino ang last na kalaban ni Marshall, di ba? GL ba?
Huli. Vitrum ba? Sabi sa buhay? Parang Si Marshall? Epoch ng Pinas. No? Nagtapat sila round 1 ng isa Talaga? buhay. Hindi ko maalala. Oo nga, naalala ko na yung angle si Vitrum. O yun. So Vitrum tapos GL yung non-isa buhay na last. Tapos MP3 Marshall. Old god yan. So, Kasi ano yan? Nagluluto ng adobo yan. Pero going back dito kay Cripply Band, kabilang parang yung kay Cripply na form na yun, parang sa sobrang lakas niya, sobrang parang dalang-dala niya yung sulat niya. Kahit yung mga small mistakes niya hindi na pinapansin Parang, 'di ba? Meron na nag-expose sa kanya sa PM3 na pork barbecue, hindi naman chicken. Pero at that time na nanonood ka, wala. Oo, manok yun. Nasa setup Isip mo talagang Wala manok kayong yun. masasabi sa akin. Manok yun. Hindi. At saka ang tawag dito, pinagbibigyan nga siya na Magbabasa. yung magbabasa siya, yung pa kaya sobrang maliit na detail. Pero ang genius din na alam ni Cripply alam na niya yun. popular enough yung mga PM ng Mang Inasal. Yeah. Pero hindi popular enough para malaman ng tao na hindi manok yung PM3. Yung specific na menu item. Ang galing ng niya, ng pagpitas niya dun sa point na yun. Commitment niya na ang ganda tong MP3 to name word 3 PM mabubukasan lang yun kung naribat. No. Kung naribat yun on the spot. Doon lang malakas yung PM3. Kaso ang hirap doon, sinong tao yung alam ko yung PM3 Teka. Unless si MP3 ay lagi niyang dating order crew. yung PM3. Dating crew. Pwede kasing laging order niya, di ba? Parang paano kung laging order niya yung PM3? Sabi niya, pag narinig niya yun, pork barbecue yun, lagi kayo na-order. Alam ko na yung may alam nun, yung sinaksak ni Smaglas. Hindi nga iniisip yun. Tagal na nun. Paano kaya, kung si MP3 ay yung sinaksak ni Smaglas ng tinidor perfectong sasalo. Siya yung perfectong sasalo nung niya yung PM3 ni Cripply po. Pero ganun siya kahanda. Lumabas yung nagfo-flow niya na style, sobrang agre. Pati di ba alam mo yung parang napansin ko yung di ba parang tinira niya si Yarek na parang mamaya na. Parang wala ako sa mo. Hindi siya joke parang nawala gusto talaga. Niya talagang ma-spit parang sobrang battle mode siya na parang ready na siyang sumagot agad tapos pangatlong banat kay Crip. Teka, may naisip ako Parang nandun talaga siya yung mode niya nung time na yon sobrang pang battle talaga. Kaya nakabalik ko dun sa sa PM3. Nireview niya kasi nireview niya yung review ni Shernan sa battle. Tapos parang nabanggit niya dun sa part na yun. Sabi niya, alam ko naman kaya nga dire-diretso ko na lang yung pag-spitin na sobrang confident na. May mga ganun kasi pag may mga sobrang confident pagsalita at di mo kay questionin. Parang yung mga politiko. Kaya kahit mali. Yung mga scammer sa phone. Yung mga scammer. Yung hindi regalado. Sa Cebu IT Park. Yeah. Ano ba yun? Smack that! Parang confident parang, it's your loss if you don't get this. Hindi mo kayo question pag ganun ka confident. Ano yan? Sinabi nga rin ni Looney nga before na parang siya lang din naman yung makakaalam kung tunay yung sinasabi, lalo na even before, di ba, nagka-face na real talk, di ba? Hindi naman natin ako real talk, di ba? Totoo yun, real talk. Kasi real talk, tapos kahit ano na ibigay mo, nasa pag nagdadala talaga. Hindi siya pwedeng mag-creep walk. Okay, yung kalaban naman niya, Ban. Ito hindi pa lumalabas yung video, pero first time ko lang din siya mapanood ng live isa sa mga doubt or parang isa sa mga question natin is kung matatranslate niya yung energy niya at mga
reference at humor sa Manila crowd, nasagot niya yun doon. Parang Sobra. pasok. As in, parang si Manda is alam mong mabilis kumuha ng crowd, pero nasabayan siya ni Ban, tas inangatan pa kasi parang nagdagdag si Ban ng ibang elements ng rap eh. So, alam ko nag-flow din siya doon. Nagdagdag ng technical, pero may way din si Ban gamitin yung ginamit niya kay Kenzer, yung parang self-deprecating humor. Iatakin yung sarili niya. Hindi lang basta mag-disarm kundi parang humor niya talaga yun no? Parang kasama sa hindi tayo sikat, Kenzer. Hindi naman niya gustong Sama tayo sa atakin lang hukay, no? parang may point siya sa dulo parang kung bakit niya ginawa yun na parang judging mo lang yung papanoorin. Parang ganun. So, nagawa niya yun doon in a way na kahit first time goers at ibang crowd huli na yung style niya. Tapos para sa akin lang parang bawas yung niya. Yung mga Bisaya reference. So nag-adjust talaga siya. Doon sa part na yun. Akong pagkakatanda ko sobrang I think mas enjoyable or remarkable din yung mga angulo na ginamit niya. Kaya hindi siya compare dun kay Manda naman goods din pero alam mo hit or miss kasi minsan dun yung reference na as jokes. So feeling ko dun lumamang si Ban that night, kaya sabi ko lalo na I think round 3 ata mismo nagwala si Ban dun, parang solid yung niya that last round. So nabalanse niya yung kulit niya doon sa mga gubat na laban, tapos hinaluan parang ewan ko mga napansin ko. Yung gumagano'n. Pero malakas pa rin boses niya di ba? Parang lakas. Pa rin, sigaw pa rin. Tsaka napansin sa kanya, di ba, nila parang, napansin ng mga MC na nakausap natin na parang kahit sila Zenlock pag ganyan, sabi nila, parang feeling nila pag nasa mga gubat pa ako ganay, basta may MC bumibitaw, ox, kasi minsan lang yan Pero pag nasa Manila, parang sabi nila, dapat ipakita mo. Kapalapalak pa kasi lagi sila nakakarinig ng mga ganyan Yun yung ginawa ni Ban parang doon talaga siya nag-adjust, feeling ko sa technical na side, pero hindi na wala yung kulit niya sa stage, pinaghalo niya. And now gubat sila ni Cripply, so daw si Cripply nahuungkot ang last gubat ni Cripply kalaban niya si BR. So, maganda yung performance niya doon. Nagre-reference yan ng yung pagtatakip ng nagtakip. So, looking ahead, parang wala namang parang si Cripply ngayon ay bias ng lahat in terms of yung sa crowd, no. So, parang hindi rin sobrang kabawasan sa kanya na nasa gubat siya. Ang tanong is paano magiging advantage ni Ban naman yung gubat crowd. Wala pa siyang talo sa gubat di ba? Parang 5-0 siya sa saka putik kung nadala niya sa Maynila ngayon ganun. Putik pagbalik niya sobrang taas ng confidence niya na crowd of master control ka rin dito ka. Pero looking ahead, sa tingin nyo, kaya ni Ban si Cripply sa gubat or sinong sa tingin niya papasok dito? Ako tingin ko kaya. Ang tingin ko na magiging kung kaya ni Ban si Cripply medyo medyo parang pareho na kasi silang crowd favorite Si Cripply overall flip top fan, si Ban yung mga medyo mas babad sa flip top, sobrang na kay Ban Ang tingin ko na yun nga yung nabanggit ni Loy Kips, baka maging disadvantage pa niya yung crowd favoritism na yun. Kasi may tendency na mag-hold back sa reaction yung crowd. Kasi kumbaga parang 1v1 sabihan bias. Parang triple threat baka sabihan kami ng bias. So temper natin yung kasi sigaw tayo ng sigaw. Kasi issue yan recently, di ba, yung sinasabi nila na
uy, sila Sak umuupo kapag round na ni Moto. Yung mga ganun na ano. Tulugon. Oo. Joke lang. Oo, tas ano talaga, baduy talaga yun for spectacle. Inaamin din naman ni Batas na ginagawa niya yun before na. Pag si ano yung bumabanat, ganyan. But, gets naman yun. Pero yun nga, baka sa sobrang solid ng crowd, baka gawin nila yun. Wait lang, guys, all back tayo. Pero, si Creeply, meron naman din naman siyang marami siyang pwedeng alas kay Ban. Yung ginawa niya kay BR, parang yung virgin na angle niya kay BR, pinadikit niya talaga kay BR. Yung mga comment kay BR ngayon, batang re-virgin, ganun po. Sobrang dikit na dikit eh. So, parang kung makaengkoy ni Creeply si Ban sa sarili niyang environment, mas malakas yung epekto nun. So, doon talaga siya pwedeng makuha ni Creeply. Pero, overall, parang kung sulat sa sulat, medyo dikit na dikit talaga, ang hirap eh. Pero yung setting, yung context ng pagsuporta ng fans, context ng home court, context ng ganito, mas tingin ko, mas pwedeng manalo si Ban ng konting-konti lang kumbaga sa percentage. Regardless naman niya kung sino trip ko eh. Pero dyan sa mismong battle na yun, feeling ko mas may konting edge si Ban. Solid. No? Parang sa akin pwede rin mag-play into yung underdog effect. Na pag may nakita kang pumapalag sa alam mong malakas na talaga. Parang mas mas malaki yung parang lip from Aubrey. Parang sa akin parang pag nakita ka ng gano'n na, grabe to. Parang sumasabay siya doon. Parang mas nanenegate tuloy na nagdadala ng malakas na performance. Yung parang expected mo ng malakas siya. Versus doon sa, first time ko to nakita, ganito pala to kalakas. Or parang hindi ko in-expect na ganito, kaya niya magsulat ng ganito. Pero paano kung in reality, pantay sila, pero mas nagulat ka lang na malakas sulat niya, pero malakas pa rin sulat nung kabila, di ba? So, may effect lang na, kaya niyang lumaban ng gano'n. So, parang pwede na agad makakuha ng boto yon. Ang maganda naman, si Creeply, ang bilis niyang magpa-stick ng mga linya. Pwede kang makakuha ng 1, 2, parang tigi-isang line sa bawat round niya, na parang lahat ng round niya may moment kang maalala. Ano yung ginawa niya sa round 1? Ito. May ginawa rin siya sa round 2, may ginawa siya sa round 3. So, parang para ma-counteract niya siguro yung underdog effect, kailangan tambakan niya ng reasons na bakit siya yung maaalala hanggang dulo ng battle. Kasi kung ang mananaig sa dulo is sumabay si Ban, tapos performance na lang yung titignan, parang baka Ban yun eh. Pero kung maiwan siya sa pero Chuck, lahat lang ng naalala kong linya, lines lang ni Creeply, pwedeng kay Creeply yun. So parang si Creeply ngayon, si Haliburton, papasok siya sa lugar ni SGA sa OKC. So parang unless mag-iwan ka ng marka na game winner yung ginawa ni Haliburton, kailangan yun yung maalala. Kasi ang analogy ko dyan sa parang buong laban, parang naka-30 na tira na si SGA. So high score na siya sa mga NBA dyan. Tapos si Haliburton parang di halos tumitira. Pero sa dulo, siya yung ini-interview dahil siya yung game winner. So, kailangan yung mga shots niya yung maiwan sa memorya ng tao. So, kung percentages, kung prediction lang naman no? Tingin ko Creeply pa rin. Ako, round 1 and 3, Creeply. So, Creeply. Grabe ka mag-predict. Iba yung prediction ni Joy. Para sa'yo, Nostradamus eh. Or ano ba yan? Ano yung sa Pinoy na nagpe-predict?
Si Rudy Baldwin. Rudy Baldwin. Si Baldwin ay kabaliktaran ng hair loss. Bawang Baldwin. Magkaano sila, kapatid. Parang top gyro lang yan. Top gyro. Sige. Ikaw, Paul, without ano ba, sa'yo sobrang blind pa na ito kasi di mo pa napanood si Ban sa, di pa na Yes. At saka i-flex ko lang, si Ban lang yung hindi ko pinili dyan na manalo. Ay, oo nga pala. Na-predict ko lang lahat yan. Walang Kasi bro, flex yun kasi parang kay Ban yun eh. Sorry, ito pala yung Hindi kasi Rudy baka isipin Baldwin. nila luto kung tatamaan ko lahat eh. So, pa ako yung pumalit kay Rudy Baldwin pagka. Pero kung napanood, nauna kasi nating nilabas yung prediction kesa doon sa nood natin. Unang nood ko nung ni Ban yung review natin ng talaga? Okay, Ban okay. Cancer, diba? Tapos, ayun nga. Kaya natanong natin kung kaya niyang dalhin sa Manila crowd yung ganong presence, no? Yung ganong gaslaw ng katawan na kala mo bahay mo yung alam mo, ikaw yung bida ng inuman. Ganun yung dating. Tapos napaisip ako dun sa sinasabi mo kanina na about underdog. Uuwi siyang hero sa gubat this time eh. So parang bibit-bitin talaga siya ng crowd doon. So sa tingin ko hindi siya yung underdog doon sa gubat crowd kasi uuwi siyang hero kasi pero sa judge, sino kayo magja-judge, diba? Parang yun lang. Sa judge, Pagdating sa judge, oo. Pero syempre factor yung crowd talaga. Tas yun nga, kung ang tanong natin nung ni-review natin yung Cancer Ban is kung kaya niyang dalhin sa home crowd. Kinaya niya eh. Ngayon balik na siya ngayon sa kung babalik tayo ngayon dun sa analogy mo ng NBA, mas advantage siya ngayon kasi home crowd na yung lalaroan nila eh. Di ba? So balik na siya sa home court nila. Sa Chesapeake. So ngayon para sa akin ang nasa delikado talaga dito si Cripley. Pero based doon sa demeanor ni Cripley doon sa nakaraang laban. Siya here to win talaga siya ngayon hindi siya hindi siya nag-champion sa match 2015. Dineclare niya eh. Pati naisip ko rin kanina, factor na rin talaga ngayon yung branding nung mga MCs. Hindi na lang siya battle. Meron na rin talaga silang kanya-kanyang branding na dinadala. And meron na rin silang kanya-kanyang fans na yun nga, may mga base fans na din talaga sila na kikateran ng mga main joke nila na alam nilang pag binato ko to, automatic to sa mga main fans ko. Ang kailangan na lang nila is yung mga kung election to, ang mga kailangan na lang is yung swing votes. Kasi may kanya-kanya silang swing states may kanya-kanya na silang base fans. So kailangan na lang nilang mapanalunan kung sino yung mga yung dumating doon para manood lang ng enjoy lang ako. Ganun yung Pero syempre, since Cripley ang ating wishlist last year. Cripley yan. Ganda nung point ni Jojo kasi parang imagine kung walang YouTube channel ngayon si Cripley. Tas home court ni Ban na ganun siya parang iba yung dating sa atin. Parang iba yung parang perspective natin on that. Pero since yun nga, nadala na ni Crip yung pagiging niya. Social media influencer. Yes, so di ba ang pa niya yun nung nakaraan. Anong feeling? Nakaka-epekto na talaga sa battles yung ginagawa mo outside. Lalo na kung may kinalaman social media. Na-maximize niya. Mas iba na talaga yung landscape niya. Okay, sige. Maba tayo doon Sige, ito muna yung parehas ang na-upload na. Kasi may hindi pa na-upload doon sa parehas sa taas. Zaki versus Saint Ice. Yan. Ito, mainit-init na laban to. Kung napanood nyo, si Saint Ice Jonas ay na-review na nila ng mga nagre-review. Zenlook Zaki bagong upload lang. At hati rin tao kay Jonas Saint Ice. May mga nagkaka-issuehan pa dyan.
Pero bahala na sila doon. Actually, ganun din yung review namin. Buti na lang naunang mag-upload. Hindi, joke lang. Niretract na lang nung nabash na siya. Ganun din yung chat ni Josu. De, maganda. Kayo muna. Anong ano niyo dito sa Zaki St. Ice? Okay, Boss Josu. Ako sa tingin ko pareho nilang aral yung battle rap strategies. Yeah. So, nung na-interview natin si Zaki, alam niya kung ano yung crowd, alam niya kung sino yung mga pwedeng maging judge. Doon niya susulatan yung, parang isa yun sa mga magiging basehan ng mga magiging atake tsaka angles niya. Tapos ito si St. Ice, ganun din. Alam niya na rin yung iba't ibang crowd, kasi last year talaga siya, parang immersion siya sa iba't ibang klaseng liga eh. Pero ako pag battle rap Zaki. Yeah. Zaki. Nag-predict agad eh. Hindi, tama lang eh. Predict naman talaga tayo. Kayo. Sige, panghuli na yung... Sa akin talaga ako all the way dito. Pero pareho akong fan ng dalawang yan. Saka, ayan, pareho ako fan ng dalawang yan ng style nila. Pero battle rap talaga, Zaki talaga. Putik, ilang points yung binibigay sa kanya ni Batas? 21 points? 26 nga na isang beses. Tapos sabi niya, haba ng routes mo, man. Pero 26. Sorry. Pero Zaki, sabi ni Batas, parang top, goated. Kasi sinabi talaga ni Batas na one of the greats na si Zaki talaga ng konting na lang. Kaya kung sa style, kasi si Ice, maano na tayo eh. Malawak na alam natin sa references eh. Pero marami pa rin tayong hindi nakukuha. So, talaga yun? This talaga yun. Kasi hindi ka naman i-scorean kung hindi naintindihan eh. Hindi ka rin na-react kung hindi naintindihan. So, kahit on paper, kung siguro if ilatag sa atin ni Ice and paliwanag niya lahat, putik, every battle ni Ice panalo siya. Pero kung sa battle rap na performance talaga, wala akong doubt kay Zaki dito kung maangatan niya yung performance niya last time. Although kay solid Zendo. naman, pero munti ka na din talaga kasi siya kay Zendo. Yung Zaki sana na talaga. Sunugan Zaki. Yun. Na kahit si Zaki naman din hinahanap niya yung ganong version niya. Yun. Nasasayangan lang ako na hindi magtatapat yung chocolate condolence nila ni Jonas. Di ba? Sobrang moment din nung ganun ni Jonas nung pandemic. Si Angkalit. Angkalit. Sa akin, syempre, rin ako eh. Super fan din ako ni Zaki since nung lumabas siya. Pero, feeling ko lang, dito matetest din yung... Pero nung na-interview naman natin si Zaki, ang sabi naman niya, even before nag-freestyle na siya, ngayon niya lang binabalik. Ito si St. Ice, inano na niya eh. Ginamit niya. Finlex niya na eh. No? Finlex niya eh. So it's either, paramihan ba ng rebat dito or may, di ba, may ganong unexpected stuff. Pero, feeling ko dahil lang din dun sa ginawa ni St. Ice ng last battle niya, may apoy kay Zaki na, ng hamon ka ha. Parang parang iba yung gigil ni Zaki na pagkatapos ng tas chocolate. So may call out sa kanya eh. So feeling ko, ibang, parang may ginising si St. Ice kay Zaki na ikakapahamak niya. Parang may ganong effect, parang ganon. So Zaki ako, feeling ko dito. Yeah. Dikit, feeling ko din. So tingin nyo, underdog St. Ice dito? Tingin ko. Kasi hindi na-impress si Kathleen De Jesus sa freestyle ni St. Ice. So underdog. Napakagandang tama naman. Pero kung ako, didepensahan ko si... Naiyak ako. Shit.
May tubig ako sa bibig eh. Lumabas sa lahat ng butas yung tubig. Sa tingin ko kung hindi yung banat ni na Looney yung nireacta niya, kumbaga kung pure reaction lang niya yon, madami mag-agree. Hindi ba pure reaction niya yun? Pure reaction yan. Hindi kila Looney yun. Parang sinabi lang, may nag-splice lang. Kila Looney yun. May nag-splice lang. Kinompare lang yung reaction ni Looney. Ibang version yung napanood. Pero yung freestyle, by the way, yung freestyle ni Saint Ice, halos lahat ng laban niya may ganun siya. Ngayon lang talaga na parang sineparate niya na eto guys, style to. Oo. Yung si Batas kasi ni-review niya yung Ruffian Saint Ice eh. May part doon na nasa gitna ng rounds ni Saint. Yung sa naka-all black. Freestyle. Well, freestyle yun kasi di ba naman alam ko anong susuot ng ano eh. Freestyle yun. Tapos yung punchline na saying na freestyle to, nilagay niya sa dulo. Pero kasi yung mga tao parang alam mo yun, passive listening. Tapos ina-assume natin lahat lagi na lahat yan written. Ganun na sa battle rap, lahat yan written. Unless, lalo na pag smooth. Oo, unless rebuttal. Yung kay Saint Ice, freestyle siya na hindi mo maiisip na freestyle kasi sobrang ganda ng transition. So strength na talaga na siya ni Saint Ice na for mga battle rappers, kaya ganun yung reaction nila Looney. Sobrang lakas talaga nun. Sobrang yung layer kasi yung nireactan doon nila Looney. May third person pang involved, diba? Enigma. Tsaka grabe parang yung bilis na utak mo para sa ganun ibang class. Tapos na mamailagay mo siya. Yun yung sinasabi natin dati na na nami-miss natin yung mga rebuttal sa gitna. Yung ginagawa nila, para nila Looney. Na akala mo part ng sulat pero may nire-rebat. So, may time na sasabihin natin parang na-predict. Pero hindi eh. On the spot siya. On the spot siya. Pero sira ulo yung nag-splice. Hindi naman mababash masyado doon si... hindi bro, hindi rin talaga bro. Nababash na siya before nun. Nababash na ba siya before? Sobrang nababash na siya before nung splice. Kaso lang lumabas yung clip nila Looney. Pero lang parang hindi tawag na to, parang kailangan siguro ni Saint Ice dito ay kasi finiflex or parang nasasama niya sa linya yun na wala pa akong talo sa replay. Lagi niya parang alam mo yun, may ma-angle siya na di pa ako natatalo kapag ni-replay mo yung laban ko. Pero dito matatalo siya kahit i-replay. hindi siya hindi, I mean, for example, ni-review ni Batas yung dalawang, kunwari mag 4 minutes sila pareho. Sa tingin ko hindi siya makaka 22-26 kung si Batas yung pupunto sa puntusan na lang ni Batas para sa tingin ko si Batas yung pinaka totoo naman kasi talaga na basehan ng mga oradyo. Totoo naman talaga. Saka talo si Saint Ice pag ni-review ni Zaki. Pag si Zaki pa si Jonas. Nag-review talo sila pareho. Din nga lang. Parang kung i-shake off niya siguro yung ewan ko may pride siya in that Ewan ko kasi naisasama niya sa angle niya na parang may pride siya in meron. Kung susuriin yung linya o panalo ako pero hindi mo siya pwedeng i-impose na gawin on the spot tapos botohan ng tournament So siguro kung parang yung sinasabi rin nila Looney na parang sige second layer mo na lang yung iba pa parang kailangan at face value suntok na kaagad gets ka. Parang wala kaming time para mag-Google as judges tapos papakinggan ka pa namin. So, feeling ko rin naman binawasan niya based sa laban niya kay Jonas. So, medyo mas bawas na versus nung ginawa niya kay Poison 13. Parang nung ni-review natin, wait lang, Google nga natin ano yung sabihin nito, diba? Pero yung form niya kay Poison 13, yung kahit i-review mo yun, mananalo siya. Pag ganung form yung, mas gusto ko yung ganung form niya doon kay Poison yan. So, kay Zaki naman, sana hindi lang siya ma-pressure sa rebuttal ni Saint Ice. Baka lang pumunta siya doon sa baka kasi pumunta siya doon sa zone ng
magfi-freestyle to, magre-rebat to si Saint Ice. Kailangan ako rin. Ako walo akong rebuttal. Medyo yun yung Walong ano, rebat. medyo yun yung weak leg ni Zaki ngayon eh. Kasi putik sa sulat, wala na tayo masasabi. Kaya all the way okay Zaki. Pero yung hit or miss nung ano, parang ano, ang naalala ko dyan yung rebuttal days ni M-Site. Parang kahit 10 i-rebat niya eh. Na. So, kung matame niya siguro yun. Kasi doon din siya nagmuntikan kay Zendlock eh. Parang after i-angle ni Zendlock yung rebuttals niya. Tapos kapag flat tuloy yung rebuttal, parang lumalakas lalo yung angle ni Zendlock na rebat ka lang ng rebat. Wala ka namang, di naman mabigat niya siya sabi mo. So, siguro yun. Ang babalansin siguro sa side ni Zaki yung rebuttal. Tapos sa side ni Saint Ice yung accessibility ng mga Ang nakaka-excite linya. dito kay Saint Ice pagka sasabayan niya din si Zaki sa game niya. Rat-rat, no? Ganun yung ginawa niya kay Poise. Ang hirap palang ginagawa mo, Poise. Hirap pala na. Nagko-comment siya sa gitna eh, no? Ang hirap na ginawa mo. Pero nakausap ko nga pala si Saint Ice itong nakaraan. May part doon na alam mo yung sunod-sunod na rhyme. Na parang Peter Pan, Legend 1, ganon. Sabi niya, ewan ko kung masasabi ito sa isang review niya. Pero sabi niya, tribute niya raw yun kay Batas. Kasi sa second sight din, tinalo ni Batas si Jonas. Tapos may rhyme scheme siyang tuloy-tuloy. Tapos parang, kasi kinongrats ko siya eh. Parang sabi ko, pro, solid. Parang panalo ganyan. Nung lumabas yung video, sabi niya, yung round 2 na yun, tribute ko yun sa kuya kong dating Teka Paranaque, nagtatato at tumalo kay Jonas sa second set. Sabi niya. Kasi yan, ang mahirap ngayon, parang alam ko nung lumabas yung finals post, yung Isa Boy poster, backed by Batas to. Sabi niya nakita niya si Saita, sabi niya, Paranaque to, to, galingan mo, ganyan. Nakahanap din siya ng ng Zaki. Pucha, maglalaban yung dalawa, no? Pero, yun. Panalo yan, panalong. Magandang matchup. Feeling ko marami rin silang common references. May mga MMA sila na reference sa mangyayari. Pag magsuntukan na lang kaya sila, ano? Paiba naman. Kaso, yung kay Zaki, bawal pa eh. Kay Saint Ice. Boxing nga pala si Zaki. Boxing yun kay Zaki. Ito kay Saint Ice all around to eh. Nag-jiu-jitsu pa to eh. Binigyan niya ng idea si Cripply, may content. Pero na ata nung lumabas to parang may gumawa na nung AI shit. Sundukan na AI. Alam ko na naman yung niyayakap ka ng Diyos. So, 3 kayong Zaki, ako na lang sasalubong sa Agos. Mag Saint Ice ako dito para pakitaan niya ulit ng freestyle yung mga hater. Basta sa susunod, pag pinapili si Enigma, sana ang piliin table clock. Ganyan. Turntable. Mitochondria, ganun. Saan mo nakita? Wala ito yun. Microscope ba yung mata mo? Next tayo, Carlito Katana. Yan, upload na yung kay Carlito. Kamusta yun sa'yo, Paul? First time mo napanood. Diyan ako napau kaninang pinakita mo yung poster. Ngayon ko lang nakita kasi na ganyan yung matchup. Sobrang ganda nitong Carlito versus Katana. Parehong bago. Parehong bago. Dalawang rookie na. Oo. At saka feeling ko magandang matchup siya kasi pinapanindigan talaga ni Carlito na siya si Carlito eh. Yeah. Kaya yun yung interesting dito. Galing ang galing na merong gantong flavor ngayon sa Isa Buhay na paano ko susulatan? Susulatan ko ba siya bilang Carlito o bilang Zayad? Di ba ganung style. Pero ang exciting dito sa tingin ko kayang-kayang patumbahin ni Katana si Carlito bilang Carlito based dun sa mga pinakita niya last time. Tulad ng mga yung Harlem. Yung tahi nung mahal ka ng mahal ng Diyos. Di ko makubas Sa tingin ko
may ganong edge na pwedeng ipakita dito si Katana versus Carlito. Ang maganda naman dito kay Carlito, kaya niya talagang makipaglaro ngayon dito kay Katana kaya niya ilabas yung ibang trip niya na hindi niya mailabas doon sa Sayad branding. So parang yung Carlito kasi parang Gen Z na Sayad na ganun yung dating So ayun, pero kung pipili ako ngayon based din sa previous na laban nila, yung nararamdaman ko kay Katana, meron siyang same na focus doon sa daladalang focus ni Cripply. Parang ganun din yung dating ng yung dating war ng mode. Laban sila dito. So Katana ako dito sa laban na to. Nung sumampa si Katana sa stage, sobrang parang ibang aura ni Katana. Sobrang game face talaga, parang tapos yung wala siyang cap, yung pagkalugay lang ng buhok. Alam mo yun, yung aura niya na parang laban tayo. Pero para sa akin medyo may downside yung ganun. Kasi mas trip ko yung mas laid back siya. Tapos ganun niya ibabadebag yung mga kalaban niya. Nakaka-apekto sa niya. Parang yung performance niya parang iba Baka nag-adjust din siya knowing na tournament na. Or baka ganun siya sa tournament kasi baka, di ba, sumali siya doon sa Motos dati. Di pa natin napanood ng live yun. Pero baka ganun siya sa tournament. To be fair, ito naman kay Carlito. Nakasama ko si Article Clip dito 1 week ago ata. May naginom kayo? Oo, nagpunta kami Jensen. Aminado rin siya na parang sabi niya, hirap naman sulatan ni Carlito kasi hindi mo siya pwedeng tawagin Sayad kasi hindi siya si Sayad Pero kung si Carlito siya, saan nakukuha ng angle? Sabi niya, isa lang yung laban niya kaya lang, ready, tas 1 minutes pa yun. Parang, ang naging, parang, tawag nito? Strategy na lang daw niya is parang Carlito at Sayad pagsasamahin niya sa isang tao. Kaya ang ginamit niya yung mga lumang tumatak na lines ni Sayad tapos ito-twist niya papunta kay Carlito. Saka favorite ko pala layagayan, bro, si Arte. Bakit? Buti kinamusta mo ako nung Shoutout sa'yo kay Article, mabuting solid na tao. Pinag-reserve pa ako ng parking slot. Tumayo ba siya? Hindi, kasi paalis siya. Parang sabi niya, hintayin na kita para isasakay mo, ilagay mo dito sa parking na to. Pero kay Carlito, ang daming, feeling ko lang sobrang naging bukas yung style niya. Dahil parang sabi niya kasi nung after nung event parang sabi niya gandulo sasabihin hindi ko sasabihin, parang never ko sasabihin na si Sayad ay si Carlito, as in Carlito is Carlito, Sayad is Sayad. So parang yung laro ngayon niya is sobrang free na parang kahit ano pwede niya ilagay, di ba? Nagtataglish na siya, sumasayaw siya. Tapos tawag dito? Solo leveling. Nung time na yun, nagulat ako. Nung una sinabi niya pa lang na si Jinwoo. Sabi ko, tama ba yung narinig ko? Jinwoo. Tapos nung sinabi niya sa dulo yung Arise. Nagulat yung mga tao na, totoo nga. Hindi nga yun maling rinig. Jinwoo nga talaga. So, naging free lang siya sobra. Kaso, feeling ko lang, sobrang umangat siya kay Article Clipted kasi nagbangga sila ng halos same style. Pero ngayon, si Katana kalaban niya, medyo lilitaw yung differences din nila. So kung parang kung in terms of humor, wala kasi masyadong humor kay Article So lumabas yung humor ni Carlito doon. Pero sa humor ni Katana, meron naman talaga. Doon sila medyo mapapagbangga. Paano pag lumabas yung kulit ni Saya tapos yung kulit ni Carlito tuloy tsaka ni Katana, parang aangat na ba yun doon? Tapos yun nga yung mode ni Katana, parang natutuwa rin sa kanya ngayon, parang napapansin din yung evolution niya, parang pagmamature ng style niya na iba yung tunog niya parang
may sarili talaga siyang tahe. Ang ganda nung ano niya parang nung pinanood ko ulit yung kay Batas na review, yung ni-review natin si Katana versus Harlem. Ang galing niya magtahi ng rounds na maibabalik niya yung mga themes niya from the start. Tsaka yung sinabi ni Ian na choice of words na 'di ba yung Lion King hindi mo sasabihin tungkol yung kay Simba kundi hindi yung tungkol kay Mufasa kasi ang kalaban mo yung tatay hindi naman ang theme mo yung bida. So Pigo yun. Tsaka sana makahanap si Carlito ng way na makahinga ng tama. Kasi yun ang sasabihin ko din sana. Yun. Okay, go. Ikaw na next. Ano pala ako dito? Sorry, Carlito pa rin ako. Ayan. Hindi yung inano ko lang, I mean, sobrang much nung battle, pero akala ko, di ba nung bago pa ako manood ng live, yung before yung Carlito Ever Ready, ang comment ko na dun is, feeling ko mas okay kapag buka yung sa mask niya. Or baka sa earphone ko lang yun. Pero nung sa live, parang ramdam pa rin na kada ender niya na sigaw, parang bitin, feeling ko bitin yung pagkakaano niya kasi mual sounds like na na beat may harang talaga. Muffled din. Muffled, yun nga. Tapos though pwede pa rin naman kasi medyo muffled pa rin yung kay Katana minsan pag puro R din siya, 'di ba? And then, I mean, in terms of sa balance, pero feeling ko dun nga sa choice of words, yung since ngayon nga si Carlito parang I don't know parang ngayon lang siya gumagamit ng mga iba't ibang English na or Taglish na salita. Baka maano siya, mahulog siya din sa kung ano yung nangyayari kay Saint Ice minsan din. Parang ganun na dahil may past na siya na gamitin or dahil sa branding niya ngayon na kumuha ng ibang angulo in English foreign, parang ano yung isasalansan niya doon na baka magpahirap lalo na ipaabot sa audience, parang ganun. Parang baka tricky lang maglabas siya ng Magic the Gathering na reference siya. Baka mag-reference siya ng klase ng Beyblades, di ba? Parang yung mga may mga ganung stuff na maganda sa rhyming, kung rhyme boss, yan sayad yan pero yeah, tas yung kay Katana naman, ang ko lang dyan is feeling ko nung bago siya lumaban kay 1 month siyang hindi nag-video okay. So hindi, on this one, parang, yun nga, gaya ng mention niya, parang ramdam kapag kapag baka maunahan ng seriousness na mawala siya. Yun pa din niya, katalo niya na baka untian niya yung jokes niya at some point or yung balance on those stuff kasi nga Carlito yung kalaban. So, yun lang siguro yung Pero, ang ko dito, nabibisil ko, dalawa yung panalo. Dalawa lang. Kapag nakaano pa rin si Carlito, feeling ko Katana ako. Kapag naka full mask, yun siguro, yun yung naisip ko. Pero pag hindi, Carlito, yan. Pero for now, kung magpo-full mask siya, Katana, yan. Okay. May suggestion ako kung paano makakahinga ng maayos si Carlito. Mabutasan. Buka, hinga, sara. Actually, pag round sa kalaban, ginagano niya, inaangat niya yung inaangat niya. Buka, hinga, tapos pag round niya, nasara. Kasi si Katana bulol sa R. Si Carlito bulol sa air. Uy! Slant lime. Ikaw na. Dilis. Medyo wala ko masyado masabi din eh. Pero kung dito sa dalawa, mas Katana ako. Kasi syempre di ko pa naman nakikita kung ano yung mga gustong gawin ni Carlito. Pero kung mag-aalasayad siya dito na solid yan. Pero for this one, prediction ko Katana. Okay. Okay. Bago tayo sa last. Sorry, may what if lang ako. Go. What if si Carlito yung tumagos dyan tapos sa finals ni-reveal niya na hindi siya si Sayad? All this time pala no? Ibang tao pala talaga. Pagbuka siya si Badang no? Redemption pala ni Badang. Flip top beer. Pagbuka si Badang Kantudero. Si Balakid bigla no? Oo. Damn. Pero ayan. Kala ko kung ano po. Go. Hindi si Sayad. Bago tayo sa last na
match up. I-open up natin yung plano nating membership sa channel, pero this time ang perks ay marami kasi nagsasuggest na kung pwede ba silang mag-submit ng mga tanong nila or pwede bang maitanong yung mga katanungan nila na hindi natin natatanong. So, for sure, marami diyang babad, marami diyang gustong may maitanong na hindi rin naman natin lahat maiisip. So, ito na yung chance to do that. I think, ibuksan natin yung YouTube membership para kapag nag-comment kayo ng tanong nyo, ma-highlight yung name nyo as kung member kayo o hindi. Then, mapupool natin yung questions and then may tatanong na namin. So, that is in preparation sa mga paparating na Tapik Tambayan. And kung gusto nyo makapagtanong, ito theoretical lang. Di natin sure kung ito na yung mangyayari. Pero, let's say may gusto kang itanong sa basihan ng bawat urado, di ba? So, theoretical lang. Hindi natin sinasabi na yun yung next natin na guest. Pero kunyari, gusto mo magtanong sa kanya. Then, may mga tao kasi na medyo mailap or hindi mo basta-basta marireach. Baka yun na rin yung chance mo matanong yung mga questions mo from there. Syempre, kahit mag-member ka, hindi exempted kung kupal ka. Kung yung tanong mo ay kagaguhan pa rin, syempre, di namin itatanong yun. Babalik ka namin sa yung 50 pesos mo. Wala naman. Saka kung follower naman sila alam nila yung weight natin ng pagtatanong din. Na yan, so, mga ganong angulo. Kung nanonood kayo dito, less kami sa, almost none sa issue. Unless yung MC mismo yung mag-bring up. Tapos gusto nilang pag-usapan. Pero, hindi tayo ganun. Pero yun, we're opening up membership sa channel. Tapos, pwede na kayo magtanong. Tsaka kahit di nyo trip may magtanong, gusto nyo sumaporta sa channel, yun. Sa mga, may mga din kasi gustong, alam mo yun. Kung gusto nyo mapauwi, bring Josu home! Makaipon po ako ng ticket pa uwi. Kasi si Josu ay tatay na. So, bring tatay home. Yun yung... Tama. Ito yung pwede ko supporta na bring tatay. Hindi, para sa mga gusto sa portal lang din, 'di ba? Lahat naman 'to. By the way, monetize yung channel pero wala pa kaming kinukuha doon ni piso. Andun pa lahat 'yon kay YouTube. So, pinaparaffle namin. Kumbaga di namin nandun yung 150 pesos per video na. Hindi wala tong ambag sa personal na finances namin at all. And wala kaming plano, kaya din hindi kami masyado nakapag-upload. Pinabalik lang din. So kung gusto niyo supportahan yung channel mismo, tsaka syempre kami na rin para may mga maparaffle tayo. Actually, ng mga yung sa atin, ano rin yan binibigay din natin as honorarium sa mga MC. So parang kung gusto niya lang din masuportahan na makapagdala pa tayo ng MC. May mga din kasi kami. Di naman wala sa amin. Okay lang sa amin gumastos para sa mga MCs. Pag may mga in-interview kami, binibigyan namin ng something lang. Syempre, para lang, alam mo yun, para masaya tayo lahat. Para sa oras lang. Pero okay lang naman din sa amin yun. Kumbaga, ang gusto namin sabihin, hindi namin kailangan yung pera para doon. Pero para may mas magawa pa kami para sa atin mga katapik, diba? Malay mo, bigla tayong alam mo yun, ang iniisip ko, ang mini goal natin dito, may event tayo na maliit lang, parang para sa mga nakaka-appreciate sa battle at ganun. Malay nyo, maka-invite tayo ng mga MC. Kausap natin, ganyan. Ganda niyan. So, para life sa mga planong ganun na ma-fund natin yun na yung mga maliliit na gastos, okay lang na sa amin yun. Pero kung may mga gusto tayong gawin na pangmalakihan sa community, diba? Doon natin ilalaan yung mga pumapasok sa mga ads, then sa membership and stuff yun. Yeah. What if, no? Real life Tapik Tambayan, no? Tama. Solid yun. Solid. May Beyblade sa gilid. Pero kung gusto nyo talaga mapauwi si Josu, magpa-member kayo, tapos comment kayo, #BringTatayHome. Tama. Ang goal ay mapauwi siya bago humaba uli ang buhok. Yan. Bago humaba yung buhok. Okay, last na tayo. Lipcram versus Kram. Napanood na natin yung Lipcram versus Aubrey. Ang Kram at Kenzer ay hindi pa na i-upload, pero tingin ko pag na-upload
sure. Parang K-Ram naman yung maboboto niya doon. Unfortunate, so bawi kay Kenzer. Pero Sir, yeah. bawi, Maganda yung performance ni K-Ram doon. Parang all set siya, pati bling-bling niya, naka-ready. Grabe yung drip. Pati yung dip-dip niya, puro diamante. So, Kumikinang-kinang. yung Iced K-Ram na nandun ay seryoso. Parang seryoso sa battle. Seryoso sa battle. Kaya nga nung parang may konting hindi magandang nangyari, na bad trip din siya na parang shit. Alam mo yun, parang naganda ako, ganyan. Pero Lipcram versus Aubrey, nung live parang sobrang hati no, parang ang dami ring nag-iisip na Aubrey yon, even nung lumabas yung video. Pero parang sa akin nung lumabas yung video, parang medyo na-tame yung energy na yan, para naging mas Lipcram sa akin yung laban. Looking ahead, Lipcram versus K-Ram, ano sa tingin nyo? Magiging Lipcram Jonas ba to o Lipcram Emzite type of battle? Ako, sa akin muna, Lipcram, K-Ram. Lipcram pa rin talaga. Si K-Ram malakas, pero yung lakas niya, ano talaga, medyo specific sa comedy. May mga haymakers si K-Ram na malalakas talaga na linya, pero ibang level na kasi si Lipcram eh. Parang na din talaga kasi ito eh. Parang nag-ascend na si Lipcram. Nag-ascend na. Sa ibang dimension ng battle rap. Mahirap na talaga talunin si Lipcram ngayon. Na kahit hindi siya nakatodo, nananalo pa rin siya. Parang hindi ko naman masabi di siya nakatodo kay Aubrey. Pero alam natin na parang two notches down the peak performance ni Lipcram yun eh. So meron pa talaga eh. Pero despite, 'di ba, kahit sobrang lakas din ni Aubrey, shoutouts kay Aubrey, sobrang lakas. Iba talaga yung Lipcram eh. Parang hinog na rin talaga siya for championship eh. Kung magpe-predict pa ako dyan, ang feeling ko, ang gusto ko talaga maging finals sa akin Lipcram eh. Pero so dito, rematch ng ano yun Kumugan. Finals. Yes. Mainit yan. Pistolero. Bawi yun. Doon nagsimula ang ang issue eh. 'Di ba? Doon nagsimula yung mga issue ng ni Lipcram sa sunugan. So solid yun kung sakali. So bukod doon sa gusto kong mangyari na finals, performance-wise din tsaka past performances, Lipcram ako dito. Solid. Ako recently nanood ako ng Quarantine Battles, parang lang habang nagda-driver naghihintay. Parang nawala yung rat-rat ni K-Ram. Parang nung nanood ako ulit, ang lakas niya ng Romatrat dati, parang kalaban niya si Vitrum, si Luxuria. Limutan ko yung isa niyang kalaban eh. Parang nababalanse niya yung technical pati yung comedy nun. Kasi malakas na yung comedy niya that time eh. Pero nagbabars talaga si K-Ram nung mga Quarantine Battles. Ewan ko kung conscious shift yon sa dami ng ginagawa. So parang yung humor yung naiwan. Parang less na yung sa bars. Or nag-gravitate siya doon dahil yun yung mas tinatanggap ng tao nung nawala na yung quarantine. Kasi nung ginawa niya yung kaila Zaki, nung lumaban na siya doon, ay, doon ba yun? Oo, alam ko, after quarantine na yun, di ba? After na yun, exactly. So, parang baka dahil yun na rin yung naging mas komportable sa kanya ipakita, baka doon na siya nag-stick, pero sobrang lakas ng form niya doon sa Quarantine Battle kasi sumali siya isa buhay doon eh. Tapos ang ganda ng niya, ang ganda ng run niya. May pinanood pa nga ako na break it down ni Looney, parang first time niya papanood si K-Ram or second. Parang galing pala ito mag-rhyme, sabi niya. Galing pala ni K-Ram mag-rhyme ng mga habang nagpapatawa at nagbabars. Parang kilala mo si Fiona, parang ganun. Yung kay Luxuria. O yan, kamukha mo yung papa niya. Parang tuwapog yung ni Luria. So,
Dalawang layer no? Hindi pa siya yung Fiona no? Buti naging lalaki pa Pero ang galing ni... Tatay pa. Ang galing ni Kairam doon. As may malakas din rebuttal game niya nung time na yun. So parang sa akin, meron pa siyang pwedeng idagdag sa current niyang ginagawa. Then si Lipram naman. So, feeling ko, yun nga, para sabi ni Diles, hindi siya knock against Aubrey, pero hindi pa yun yung pick na Lipram na pwede mo makalaban sa tournament kung gugustuhin niya. Parang, hindi pa yun yung parang nangangain na form. Parang yung kay GL, di ba? Parang hindi yun same Yung Sak, Lipram Sak, hindi yun same Kaya, ang maganda, parang ang napapansin ko lang kapag mostly 3GS, ganyan. Hindi naman sila pamigay na laban Kahit yung ginawa ni Jonas, di na pa siya technically pamigay, pero yung style lang na pinili niya nung kinalaban niya si Lipram, pure comedy lang talaga. Pero maganda niya pa rin na-execute. Though yun nga lang, battle yun tournament yun So, laban si Lipram doon. So, dito, tingin ko, magbabase lang ako sa pick, parang ano yung higher pick nila. Lipram din ako dito. Pero, sana entertaining. Kasi for sure, may mga angle na pwedeng madala na hindi pa natin alam dahil sa history nila bilang magkakagrupo. Yan. Sige, sa akin muna. Sa akin, yan. Again, Lipram din ako. Pero, parang ang nasa-sense ko dito is yung nangyari sa Harlem Katana. Kasi 'di ba nung pandemic, kinlame ni Lipram na tamod niya galing sa tamod niya si Kairam. Parang ganun. May laban siya na ganun Di ba same lang din? Kaya nga siya Lip Kairam. And then yun nga, parang... Lip Kairam. basta yun yung ano niya. So parang on my part, or mamamain to ni Lipram si Kairam. Unless, or kapag ginawa na lang ni Kairam din is yung nangyari kay Katana at Harlem na mas maganda yung pinakita niya. Tapos, ewan ko lang din, para lang din sa, since ang binoto ko kanina si Cripply, naglaban na kasi dati si Kairam at Cripply. Tapos, dos por dos din, saka 1-on-1. So, feeling ko ang ganda nung Cripply Lipram kung sakali. As in, ano yun? Yun ang old god sa... Mocker versus Mocker no? Oo, di ba? Sobrang ang ganda. Pero dito sa laban na to, I think papalag si Kairam, pero I think Lipram pa rin Yeah. So, sa akin naman unang-una gusto ko pong humingi ng tawad kay Aubrey. Sabi ko ibabody bag kaya ni Lipram. Hindi, bumalag solid. Lakas no? Oo. Ayun, pero dito sa laban na to, baliktad naman ako ng tingin kay Low Eclipse. Sa tingin ko naman, si Kairam ang may extra motivation para dun sa rematch with Cripply sa finals. So, sa tingin ko parang pwede niyang gamitin yun na extra motivation. Tapos, malay natin, lumabas yung Kairam na versus Saki, di ba? Saki pala. Yung ganong Kairam pwedeng pumalag kay Lipram yung ganong ka-focus kasi magaling din mag-max magaling din talagang mag-max pero yung mga unbelievable na hugot ni Lipram na siya lang yung nakakahugot na saan ba nagmula? Nag-mature na yung napakalambutas. Di ba? Parang pati yung mga yung naging parang niya, naging signature style niya yung depression. Yun yung pinaka-favorite. Yung wordplay. Yung ganong katalino na yun yung solid na talagang nag-mature na. Di nag-flash depression. kay Lipram. Kasi hindi mo yun mahuhugot kung hindi ka matalino na kung IQ yun parang battle rap IQ siguro kung may ganun man. Ayun. Pero ako, rooting for Kairam ako dito. Kasi nga si Cripply yung tatagos dun sa susunod para Kairam Cripply sa isang bracket yung finals. So, grabe, no? Dami pang mga parang interesting na pwedeng storya ang pwedeng mangyari dito sa bracket na to. So,
mangyayari na yung ban Cripply Gubat. Tapos na in-announce ni Arik sa live na ang next ay in Universiculo, July 19 sa Metro Tent ulit. Kasi nagbibilang ako ng buwan eh. So kung magbibigay ka ng preparation time, so July magsa-start, 'di ba? Baka 3 isabuhay sa Universiculo. Parang lahat to available sa Maynila eh, 'di ba? Yeah, Si Ban lang naman yung hindi eh. Oo. So, baka masagot na lahat ng tanong natin sa July 19. Tapos malaman na natin yung dalawang semis finals ng magkabilang bracket. Kasi kung 2 months, August, September, tapos ang laban October, tapos November, December. So, hindi, 2 months daw yung sa finals sa August, September yung laban na next. October, November. Tapos tama lang. So baka ganun yung mangyari, ewan natin. Pero yeah. Salamat sa lahat ng nanood. Again, opening tayo ng membership natin sa channel para masuportahan yung galaw nitong channel sa mga future natin na gagawin na projects at para mapag-submit din kayo ng mga tanong sa mga i-guest natin. Again, hindi pa sure pero baka mga guest natin yung mga gusto nyong may mga gusto kayong maitanong. Imagine magkano yung possible na yun? 50? Parang 50. Kung alam mo 50 pesos, makakapagtanong ka kay Dego. Oo nga, no? Tsaka kay Secret. Baras? Nilabas na ba na-interview na pala natin si Baras. si ano na lang pala, si Datas. Yan. So, salamat sa lahat na nanood. Hanggang dito lang yung episode. Squad. Out.